Okay, kumusta sa inyo mga gulong gang? At ngayon nasa field of work ako, kaya medyo maingay. At ngayon meron lang ako papakita sa inyong problems na nag-occur at na-experience ng mga motorista. So dito makikita natin, this is a valve stem or sa Tagalog is pito. At syempre alam natin sa loob niyan, ayun, is ito, valve core. So syempre kapag pinush natin to, pinush natin siya downward, ganyan, nagkakaroon ng air leak, di ba? Yung kapag pinindot to, magkakaroon ng air leak. So ito yung nagsisilbing airtight niyan sa loob ng valve stem. Ayan. So ngayon, minsan may mga motorista na experience nila na sumisingaw yung gulong kahit wala namang butas or wala na identify na butas. At ang problem dyan ay itong takip. Yan. Papakita ko sa inyo, sa loob ng takip meron siyang indent. Oops. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Wait lang. I-zoom in natin. Hindi gumagana. Pakita natin. Ayun o, meron siyang indent. Hold on, let me. Okay, ayun o. So I'm using my flashlight. So makikita nyo, sa loob niyan merong indent. Ayun, nakikita nyo yan? Yung indent na yan sa gitna. Medyo malabo kasi. Ayun o. Yan. Part na yun. Yan. Yan, nakikita nyo yung gitnang yan, yung circle. Okay. Yung indent na yan, kapag nilagay nyo yung takip, nilagay nyo yung takip ng pito, nilagay nyo yung takip ng pito dito, dahil dun sa indent na yon, dahil dun sa indent na yon, naipupush niya yung valve downward, nagiging ganito, nagkakaroon ng ganong pushing. Oops, nagkakaroon ng ganyan, napupush niya yan, ganon. Dahil doon nagkakaroon ng air leak. Kaya minsan may mga motorista nagtataka bakit ganon, bakit wala naman na-identify na butas yung technician pero bakit everyday lumalambot yung gulong ko. Well, dahil dyan sa cup nyo. So i-identify nyo rin yung pwedeng dahil posible ang nagiging cause ng air leak ay yung takip mismo. Dahil baka yung takip mismo ay merong indent or meron siyang manufacturer's defect. So ito, yung ganitong klase ng cup, plastic to pero may mga steel cup rin na ganyan. So ito, manufacturer's error yan, yung ganyan, manufacturer's defect yan, kaya nagkaroon ng dent na ganyan. Ayun. So yun, kapag nilalagay nyo yung takip dito, sisil nyo ganyan, naipupush nung dent na yon yung valve downward, at nagiging cause ng air leak. At isa rin sa common ay yung mga ganitong klase ng takip. Ang tawag dyan indicator cup. So dito malalaman nyo kung mayroong hangin yung gulong nyo or wala, dahil meron din siyang indent. Ayun, nakikita nyo yan, nakikita yung indent na yan. Yun, nagsaserve rin siya bilang isang measuring tools. So ang nangyari, kapag nilagay nyo yung takip sa pito, ipupush nyo yung valve para ma-measure kung anong PSI, kung may hangin pa ba. Green, kapag full green to, ibig sabihin nun mayroong naman o may hangin yung gulong nyo. Pero kapag red, kagaya nyan, red, sabihin wala nang hangin yung gulong nyo. Ang problema, kapag ito nasira, nagkaroon ng damage dahil nga pinupush ng dent na to yung valve downward, kapag nasira tong takip na to, maubusan ng hangin yung gulong nyo. So minsan sinasabi ng technician, bakit gano'n, wala naman kami nakikitang problem sa gulong or problem sa interior, pero nire-report lang motorista bakit sumisingaw kung wala namang butas. Ito yon. So kapag maglalagay kayo ng takip, tingnan nyo yung loob, siguraduhin yung walang dent. Or kung gagamit naman kayo ng cap indicator, syempre observe nyo rin kung okay pa ba, nasa good condition pa siya, dahil pwede magkaroon ng air leak. So sa tingin ko yun lang, and see you next time.